What's up guys, ako nga pala si Ron ng Ron YT channel para sa samot-saring videos at welcome kayo dito sa channel ko. So for today ay pag-usapan natin yung performance at specs nitong plug-and-play solar panel. So na-unbox ko na nga pala to sa aking YouTube short videos. At ngayon ay pag-usapan natin kung ano ba yung magandang setup dito, kung ano ba yung mga dapat nating iwasan, or kung maganda ba siyang gamitin. Okay, so kung interesado kayo manood, tara samahan niyo ako. Let's start! Okay, so unang-una kapag in-unbox natin itong solar panel na ito ay wala siyang manual na kasama. At ito lang mismo yung kasama sa box. Yan. At sa labas na box ay nandito na mismo yung kanyang specs. Ayan. Hindi ko lang alam yung saktong pagbasa ng kanyang brand. Kung C clamp ba to or CC lamp. Ayan. Ito naman yung kanyang model CL-1615. At ito naman ang pwede nating i-charge gamit itong solar panel. Katulad na lamang nitong motorbike battery, rechargeable skills, rechargeable fan, rechargeable speaker, power bank, and mobile phone, 12 volts rechargeable battery. At ito naman yung free na USB cable. At nakasama na rin sa solar panel itong smart chip. At ito yung magsisilbing charger ng ating mobile phone. At meron na rin siyang kasama na flip cable. At dito naman sa likod, meron tayo dito yung brand ng solar panel, yung kanyang model, at yung kanyang wattage. Meron tayo ditong 12 watts at 15 watts. At nakalagay na rin dito yung kanyang maximum voltage. Meron tayong 16 volt, 9 volts at 6 volts. At yung kanyang max current naman, kapag naka 16 volts, yung ating i-charge ay meron lamang siyang output ampere na 0.9 ampere. Kapag naka 9 volts naman, meron tayong 1.66 ampere. At kapag naka 6 volts naman tayo ng charge natin ay meron tayong 2.5 ampere na output. At yung ginamit naman na material sa solar panel na to ay ABS/PC. At yung kanyang condition naman ay meron tayo ditong IP65. Ito yata yung kanyang ratings. At ito, hindi ko na alam to yung dito. Talagang may pagkatanga ito. Dito naman ay katulad lang din naman ng sa harapan. Tapos, kung sakaling gagamitin natin siya, kailangan ay naka 45 to 90 degrees yung posisyon ng solar panel. At dito naman ay may nakalagay din na website. So, kung gusto niya siyang i-visit, ito na lang ang itatype nyo sa Google. So, okay. Dito na tayo sa solar panel. Ayan. So, i-testing natin siya para malaman natin kung okay ba to. Pero bago yon ay sasabihin ko lang po sa inyo na pangalawang bili ko na nito. So yung unang bili ko ng solar panel ay okay pa naman yung panel. Yung nasira lang naman doon ay itong smart chips. Katulad nga na sinabi ko kanina ay meron tayong dapat iwasan. Yun ay yung mga katulad nitong charging cable na to guys. Ayan. So kung maka-encounter kayo ng mga ganitong charging cable ay iwasan nyo to guys. Ito yung charging cable na umiikot-ikot to. Ayan. Pumipihit siya. So yung ganito kasi guys ay kapag pumipihit siya, yan o, kung mapapansin nyo, nagkabuhol-buhol na yung wire. Tapos nalagot na siya. Ibig sabihin yun, kung nakasaksak siya sa ating cellphone, pwedeng masira yung ating cellphone or yung charging IC ng ating cellphone, or pwedeng masira mismo yung smart chips ng solar panel, or dalawa silang masira. Yung mga ganitong charging cable ay pwede namang gawa ng solusyon. So pag naka-encounter kayo ng ganitong charging cable, lagyan nyo na lang ng stick glue bago nyo ikabit itong takip nya para hindi siya gagalaw-galaw. Meron din tayong ganitong charging cable na umiikot siya, pero yung ganito kasi mahirap nang i-repair. Kaya sana guys ay kung maka-encounter kayo ng mga ganitong charging cable ay wag nyo na lang gamitin for safety. At yung sa akin naman yung ginawa ko, nag-charge ako ng dalawang cellphone, tapos ginamit ko tong dalawang charging port na to. Buti na lang naagapan ko siya kasi biglang nung pagsaksak ko namatay yung ilaw, yung kanyang LED indicator, na ibunot ko agad yung charging cable. So ang napansin ko naman doon, kapag nag-charge na ako ng dalawang
cellphone, namamatay na siya. Pero pag isa lang, gumagana naman. Tapos napansin ko rin na bumagal yung pag-charge niya dahil nga nasukat, nakikita naman yung ampere niya gamit yung aking USB tester. Yung smart chips na yun okay pa naman, kaso lang bumagal na siya mag-charge at saka nasira rin siya dahil nga nakalimutan ko sa labas ng bahay, tapos umulan, yun, naulanan yung smart chips, tuluyan na siya. So ngayon na i-testing na natin para magka-ideya kayo. Ayan guys, nakabilad na yung ating solar panel. Ayan, ito ba yan siya. Ngayon yung ating solar panel ay kasalukuyan na sa ilalim ng malakas na sikat ng araw. Okay, so ngayon ay itesting na natin yung bawat output voltage nitong smart chips na to. Unahin na natin itong male barrel jack. Ayan guys, kung mapapansin nyo, meron tayong 8.9 volts. Ayan. Okay, so yung next naman nating itesting itong kabilang female barrel port. Ayan. So kailangan nating gamitin dito ay itong merong alligator clip na male barrel jack. So saksak muna natin yan, tapos testing na natin. Ayan, kung makapansin nyo, meron tayong 19.1 volts. Yun. So dito sa alligator clip na to, ang dapat nating iwasan ay madikit itong dalawang clip na to, dahil maaaring masira yung ating smart chips dito. Mas maganda kung gagamit kayo nito, palitan nyo na lang nung alligator clip yung pulsed siya dito, katulad nito. Tapos yung kanyang output nga pala na 19 volts ay hindi ko alam kung automatic itong smart chips na to, dahil wala namang kasamang manual yung ating solar panel. Kaya meron tong clip, ang alam ko ay para to sa battery ng mga motor. So ang problema nga lang ay 19 volts siya. Hindi ko lang alam kung automatic itong smart chips na to, dahil kung hindi siya automatic ay hindi ko maisasuggest na gamitin nyo ito para sa inyong mga 12 volts battery, dahil maaring masira yung inyong battery dito dahil sa kanyang 19 volts output. Pwede dito yung mga lithium battery, yung mga 18650 battery na naka series, siguro mga 4S or 5S, tapos papalitan nyo na lang ito ng connector. So yung mga 4S kasi na 18650 battery ay kapag naka 4S, ang alam ko nasa 14 volts yun, at nasa 18 volts naman kapag naka 5S. So kung ganun yung battery na i-charge nyo, siguro pwede pa. Kung gusto nyo namang i-charge yung inyong 12 volts battery dito ng inyong mga motor, ay mas mainam kung gumamit na lang kayo ng solar charge controller. Dito naman ay meron tayong 8.9 volts. Testing na rin natin yung output voltage nitong USB-A port. Ayan. Okay, so meron tayong 4.9 volts. Ayan. Try natin sa kabila. Okay, so same lang sila. So yung kanyang charging cable naman ay 5-in-1. So meron tayo ditong micro USB, meron tayo yung mini, merong type C, merong barrel, at hindi ko alam yung tawag dito. Ito yung sa mga nakikita ko sa mga charger ng Nokia. Ayan. So itesting ko lang yung kanyang type C, dahil type C itong aking cellphone.
Ayun, nag-charge naman siya guys. So kung hindi gagana to sa inyong mga cellphone yung type C na to guys, ay malamang hindi siya compatible sa inyong mga cellphone, dahil kung hindi ako magkakamali ay 2 pins lang ito. Ayan. So ang next naman nating i-testing ay yung kanyang output ampere. Okay, ngayon naman ay i-testing na natin mag-charge ng cellphone. Ayan. So gamit itong aking DIY na charging cable. So saksak ko lang siya. Ayan. So ayan guys, kung mapapansin nyo, yung kanyang output voltage ay nasa 4.97 volts. Tapos yung kanyang output ampere naman ay nasa 0.9. Ayan. So try naman nating mag-charge pa ng isa. Okay, so charge natin itong tablet. Ayan. Hindi stable yung kanyang ampere. Ayan. So try pa natin mag-charge pa ng isa. Try natin mag-charge pa ng isang battery kung bababa ba yung ampere niya kapag nag-charge pa tayo ng isa. Okay, saksa ko lang to. Ayan. Medyo masukal na dito guys sa aking pwesto. So ito yung positive. Ayan. Tapos negative. Ito guys ay i-deny ko na siya. Hindi na ako gumamit ng solar charge controller. So meron namang BMS yung battery ko. At saka yung battery na to ay tested ko na siya guys. Yung unang C-clamp ko ay yung unang C-clamp solar panel ko ay i-charge ko itong aking battery ng direct na. Hindi na ako gumagamit ng solar charge controller. Siguro nasa 1 year ko na rin siyang ginagamit at ayun, hindi pa naman nasisira. Pero sa akin lang naman yun. Hindi ko naman yun ni-recommend na gawin nyo rin. Baka mamaya ako pansisihin nyo kapag nasira yung mga sinya-charge yung battery. Pero sa akin ginagamit ko na siya ng nasa 1 year na nakadirect lang sa solar panel. At kumpiyansa naman ako dahil meron itong BMS. Okay, so i-try na natin. Ayan guys, kung mapapansin nyo ay meron tayong 4.61 or 4.7 volts. Tapos nasa 0.37 ampere. Okay, so idikit natin itong isa. Okay, so stable pa rin siya kahit na tatlo na yung igna-charge. Doon naman tayo sa kahinaan nitong solar panel na to. So ano nga ba yung maganda at hindi maganda kapag nag-charge tayo ng ating cellphone dito gamit itong ating plug and play solar panel? So yun ay kapag hindi stable yung init, mamaya may lalandong, may init, may lalandong, ay hindi rin stable yung pag-charge ng ating cellphone. So baka ang iniisip ko doon ay maka-epekto pa sa ating charging board or charging IC ng ating cellphone. Para sa akin lang naman na kumbaga yun na yung naiisip ko na posibleng mangyari. So ang maganda naman dito ay kapag maganda yung sikat ng araw, hindi natin kailangan pa ng battery para makapag-charge ng ating cellphone. So ang maganda rin naman sa smart chips na to ay pwede tayong mag-charge ng sabay-sabay dito. Pero syempre meron ding pagbagal ng konti yung pag-charge dahil nga meron tayong mga gamit na i-charge ng sabay-sabay. At syempre tips ko lang din para mapahaba nyo pa yung buhay ng smart chips na to, mas mainam kung mag-charge tayo dito ng ating mga device or cellphone gadgets, ay mas maganda kung isa-isa lang. So ngayon naman ay
tingnan natin yung kanyang output voltage na hindi dumadaan ng smart chips. So ang gagawin natin dito ay puputulin natin itong cable, pero mabilisan lang. Mabilisan lang guys, para hindi masira yung solar panel. So ayan guys, kung mapapansin nyo ay nasa 19.2 volts yung kanyang output voltage, yung direct solar. So halos wala namang pinagbago. Napansin ko dito na yung output dito ay direct lamang, galing mismo ng solar panel. Malamang dito yung dumaan sa regulator ay ito lang, isa na to, at saka yung dalawang USB A na port. Yun. So okay naman yung solar panel natin guys, gumagana naman, at para sa akin ay malaking pakinabangan nito. So may i-recommend ko ba siya sa inyo? Syempre naman oo, dahil sa murang presyo niya ay makakapag-charge na tayo ng ating cellphone or battery. Yung presyo nga pala nito, nabili ko lang siya sa halagang 499. Ewan ko lang kung minsan kasi bumababa, tumataas yung presyo nito. Chinecheck ko rin minsan sa Shopee. So iiwan ko na lang yung link sa video description, para kung sakaling gusto nyong i-visit ay i-click nyo na lang yung link para direct na kayong mapunta sa shop kung saan ko siya nabili. At para naman po sa mga bago pa lang sa aking channel ay please subscribe, like, and share, at pakiclick nyo na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam muna.